at nagbabalak magkaroon ng parang hearing yata ang House of Representatives regarding dito sa flood control projects. Nasa linya po natin ang Chairman, House Committee on Public Accounts, Bicol Saro Party List Representative Attorney Terry Redon. Kong na lang itatawag ko sa iyo. Kong, magandang araw. Ay, magandang araw. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay, Kong, kailan ho mangyayari yung hearing? Nangyari na ho ba yung briefing na muna, yung regarding po dito sa problemang ito? Nag-briefing na kami noong nakaraang linggo. Okay. Yun yung unang briefing. Opo. Bukas, may briefing ho ulit. Oo. Yung pong DPWH, no? So, magbabatay na ito doon sa pinaka-recent po na pahayag ng Pangulo. Meron na siyang listahan, meron na siyang yung listahan ko kasi in-expect din ho namin na ibigay sa amin, no? So, gusto namin malaman bukas kung nakalagay na ba dyan yung mga sinasabi na substandard, ghost, delayed, incomplete, no, ng mga proyekto po ng flood control, no. Siyempre, itatalakayin din dyan, siyempre, mabinanggit na yung 15 contractors, yung pong discrepancy ng mga proyekto at doon sa mga flood control po ng mga lugar, no. So, bukas magpapaliwanag po yung DPWH patungkol po dito. Pero, siyempre, nag-invite din ho kami ng iba pang mga ahensya kasi siyempre, higigit naman po sa flood control, usapin ho ng pagbabaha, hindi lang ho doon sa kung merong flood control o wala eh. Tama po. So, pagpapaliwanagin ho natin DNR, DOST, kung talaga bang flood control, kasi yan naman mismo din yung sinasabi na ho ni Secretary Bonoan na kailangan ho talaga ng holistic approach, no, dito po sa usapin po ng pagbabaha. Dahil hindi lang po ito usapin talaga ng flood control projects. Opo, hihingin nyo rin ho ba yung listahan na sinasabi po ni Senator Lacson? May pwede ba kayo makipag-ugnayan sa Senate na yung regarding dun sa 60 to 67 po ba yata yun? Yung listahan ng mga politiko na dating kontratista, ngayon ay congressman na or senador na? Alam mo, kailangan talaga natin maglinaw dun sa bagay na yan. Wala ho, yung sinasabi ho ni Senator Ping, sinasabi po ni Mayor Magalong, wala yung wala yung connection dito sa buong usapin po ng flood control projects. No? Ibig sabihin, meron silang sariling listahan nila. Ang sinasabi nila kasi meron mga congressman, contractors, no, na kumukuha ho ng mga proyekto, whether flood control man yan, basta kontratista ng gobyerno basically. So, inaantay namin hanggang sa araw po na ito, 2 linggo, 3 linggo na ho silang nagsasalita. Sino? Ito pong mga kontratista na sinasabi ho nila na sangkot sa bigayan po ng kickbacks, sangkot po sa bigayan ng corruption. Si Senator Pino kasi meron siyang sariling plataforma sa Senado. Malaya naman ho siyang sabihin yan, yung listahan po na yan sa kanya pong plataforma. At siyempre, mahirap din i-compel yun dahil meron siyang interparliamentary courtesy, no, sa pagitan po ng Kamara at ng Senado. Pero siyempre, sa bahagi po ni Mayor Magalong, as soon as magbukas po yung formal hearings po namin, talagang maimbitahan ho namin siya para sabihin, mag-shed light dito sa binabanggit po niya na ang mga congressman na kumukuha po ng kickback batay sa tinatawag po niyang anatomy of corruption. Paano ho, pagka isa sa mga congressman po ay nandoon sa hearing, paano ho magiging pangyayari doon, Kong? Unang Sa sa listahan, lahat, kailangan maglinaw. The moment na mag-akusa si Mayor Magalong na merong mga kongresista na sangkot sa korupsyon, makokompel ho siya talaga na sabihin sino. Diba? So, oras na sinabi niya sino, pagbibigyan din ho natin kung mapangalanan man siya doon sa plataforma din ho ng Kongreso. Di ba? Kung na talaga, totoo ba yan na ikaw ay kumikita, ikaw kumukuha ka ng kickback mula sa gobyerno. So, yun, plataforma yun. So, isa-subject ko yung dalawang panig sa scrutiny. Hindi ba? Dito sa usapin po na ito. Pero, siyempre, ang burden ng akusasyon, nagmumula kay Mayor Magalong, hindi ho sa Kongreso, hindi ho sa kung saan man ho galing. Kasi sila naman ho nagsimula eh. Kung sino ho itong mga taong ito, ikot na ikot, wala naman hong pangalan hanggang sa araw po na ito. Wala pa nga, sa totoo lang. Sa mga darating sigurong panahon na, paano po pagka mag-anak naman ng congressman na Kong? Kailangan natin maglinaw. Ano ho ba yung batas? No? Ang batas ho, ang congressman, senador, hindi rin pwedeng kumukuha ng kontrata sa gobyerno. Ang kamag-anak up until I think the 3rd degree of consanguinity. Ibig sabihin tatay,
kapatid at anak. Mga ganyan ho, mga tipong degrees po eh. Yung pinag-asawa. Oo. Nasa batas Yan na po ho yung ba mga yun, degrees Kong? na pinag-usap. Nasa batas na ho ba yun, yung hindi pwedeng kumuha ng kontrata sa gobyerno? Pero yan, sa anti-graft laws yan. Kahit po dun sa procurement laws, pero meron Okay. kong nakalagay dyan na dapat dinidisclose mo Ah. yung kaugnayan mo sa isang opisyal ng gobyerno pagka sumasali ka sa kontrata. Oo, kasi ang sinasabi dito, kung may binasa ko kong article kanina, paano kung kamag-anak ng congressman or senador o politiko na yung requirements naman ay nakapasa daw eh. Requirements dun sa mismong proyekto, Akong. Wala, yun nga ho yung kailangan. Basta, ang alam ko, merong... Katibayan pa rin, tama. Una merong kailangan disclosure, no? Oo, tama. Tapos pangalawa, talaga meron niyang within the third degree of consanguinity, hindi ka talaga dapat kasali sa ganyan Tama. pong mga kontrata. So, si Senate President Cheese, meron siya sinasabi dapat hindi siya kasali, parang up until the fourth degree of consanguinity. Pero yun nga, yung naalala ko binasa ko na anti-graft laws, hindi naman talaga dapat kasali. Hindi ka na dapat sumasali. So the moment na sumali ka, dapat hindi ka na pinapasali po ng ahensya ng gobyerno. Yun. Okay, sige, balikan po natin yung proseso. Hanggang kailan po yung briefing, kailan po yung target natin sa mismong hearing at open sa public, Kong? Hopefully ho po, kasi pagka na-refer na po sa amin, sa committee po namin ilan sa mga resolutions, halimbawa yung sa Kabagan na bridge. Opo. Binanggit din ho ng Pangulo sa Isa SONA pa yan, po yan. isa pa yan, Kong. Oo. I think, hopefully by next week or in 2 weeks makapag-hearing na po kami, particularly on Kabagan. No? Pero yung sinasabi ho namin kasi tri-committee, kailangan ho talaga ng formal resolution tungkol dyan. So, aantayin pa ho natin. Pero bukas, makakaasa ho yung publiko na sa briefing naman ho, makakapagtanong na ho tayo tungkol dun sa ilan sa mga estado po ng mga inulat po ng Pangulo kahapon sa kanya pong press conference. Oo. Ito ho ba yung tri-committee, Kong, yung Committee of Public Accounts, Good Government, meron pa isa? Public Works po. Public Works, ayun. So TRICOM ho mangyayari dito, parang ganon. Hopefully kasi siyempre gusto din natin ng talagang Tama. malawakan din pong pagsisiyasat, lalo tigit pagka meron na pong allegation po ng corruption kasi good government na po yun eh. Oo. Katulad din naman ho nung touring po ng Pangulo kahapon, nag-iingat din ho kami na talagang magkaroon ng mga pag-aakusa na wala ho kami ng batayan. No? Kasi siyempre, kaya kami panawagan ang Pangulo at kami din may panawagan. Pagka ho yung mga kababayan ho natin, alam yung mga dike, tingin ho nila kakatayo lang tapos nawasak agad. Dapat may ulat ho yan sa pinakamaagang panahon sa amin. Oo nga ho, kasi lumalabas yun dito sa data na dito, mula nung 2022, ang nagagastos na almost 500 billion pesos. 500 billion pesos, Kong. 500 billion. Ayun na nga. Ano talaga yan? Kailangan natin maglinaw. Mahalaga po yung flood control. Hindi ho tayo nag-debate tungkol dyan. Pero ang mas importante yung usapin, tama ba ho yung pagkaka-implement Tama. nito pong mga proyekto na ito? Ibig sabihin, ba, may bakal ba yung loob ng mga dike na yan? Yun. Baka naman nagtambak lang. Di mga ganun yung mga tanong dapat na itatanong ho talaga natin yan. Para kasi, mas yun na nga, kailangan may mga... Kaya nga, actually, yung sa website po ng ating Pangulo, yun ho yung ilan ata sa mga kulang doon eh. Halimbawa, meron doon project list kung ano yung status niya. Ang problema naman, hindi naman alam nung kababayan natin kung saan yun exactly eh. Oo. Kung yan ba yung nakikita nila sa labas ng bakuran nila na flood control project. Kasi nga, walang litrato, tapos walang geotag. Oo. Saka, So, sana meron yung ganung detalye pa. Opo, Kong, yung kahapon, yung report ni Pangulong BBM, naka-focus yung mga project doon sa mga lugar na hindi naman talaga ganong kalaki ang problema sa baha. Well, isa yun sa mga binanggit niya. Meron Tama. siyang listahan ng kung saan may pinakamaraming mga flood control projects. Tapos, syempre, meron pag-aaral na ito yung mga dapat sanang pinaglalagakan. So, maganda matanong din natin yung DNR halimbawa bukas kung pupunta sila. Kasi syempre, baka magkaroon din ng debate. Sino ba talaga yung naglagay nung listahan muna in the first place? Yan. May mga ganyan mga tanong ho na... Ibig sabihin, ayaw naman natin debatihin ng Pangulo, pero... At kung sino man ho yung naglagay ng mga flood control projects niya. Kasi baka halimbawa, yung binabanggit doon yung I think Leyte, no? Pero ang babalikan natin,
di ba nag-Ondoy doon? Anong tawag dito? Yolanda ron. Yolanda, opo. At nasa Eastern Seaboard ho yun ng atin pong bansa. So, kumbaga, siguro hindi malakas ang ulan doon, pero talagang lagi binabagyo ron. Oo. Lahat yan, lilinaw. Okay. Kong, maraming salamat at good luck po. Salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga. Bicol Saro Representative Kong Terry Redon.